Kung isa ka sa mga unit owners at nag-aalala ka kung kumusta ba yung mga properties nyo kapag umuulan, pag-usapan natin yan sa video na ito, or much better kung ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung situation dito sa Amaya kapag malakas ang ulan. And sana tapusin nyo itong video na to hanggang sa dulo dahil sasabihin namin sa inyo kung ano ba yung mga dapat nyong gawin, lalo na sa ganitong panahon na. Kasi sigurado ko na hindi nyo pa to alam dahil hindi naman to sinabi sa inyo ng mga ahente nyo nung binentahan kayo ng bahay. Bilang isang unit owner, ang dapat na concern natin is paano ba kung meron tayong calamity or kalamidad? Parang in-English ko lang. Kami noon, hindi namin alam kung bahain ba yung lugar. Kasi hindi naman kami nag-research tungkol dito. Ang alam ko lang is merong parts sa Bulacan na bahain at sana yung nakuha namin unit is hindi bahain sa lugar na yun. Ang importante lang naman kasi sa akin noon is dapat pasok sa aking budget at kaya kong bayaran naman. Pero what if merong napakalakas na bagyo at ulan? Gaano tayo kaapektado? So yan yung sasagutin natin sa video na ito. Hi, I'm Ping. At bilang isang homeowner, share namin sa inyo kung ano ba yung mga dapat yung malaman tungkol sa property nyo dito sa Amaya. Well, hindi lang siya specific sa Bulacan, no? Kasi applicable to sa lahat naman ng locations. At kung hindi nyo pa nakikita or nakukuha yung mga units ninyo, at pwede rin nakuha nyo na yung mga units nyo, pero gusto nyo lang ng dagdag na kaalaman para sa inyo itong video na ito. For this video, pag-uusapan natin yung mga sumusunod during this time na merong sobrang lakas ng ulan or may matinding bagyo. Una, ano ba yung mga dapat yung bantayan sa mga units ninyo? And pangalawa, ano ba yung mga dapat yung ipagawa or gawin para hindi kayo magkaroon ng problema? And sana tapusin nyo itong video na to dahil ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung itsura dito sa loob ng Amaya kapag malakas ang ulan. Para sa unang agenda, ano ba yung mga dapat nating bantayan kapag malakas ang ulan? Unang-una is i-check nyo kung merong leaks yung bubong nyo. Check nyo kung meron ba kayong tubig. I mean yung bubong nyo. So makikita nyo naman ito sa kisame nyo, pati na din sa mga walls nyo kung meron bang leak yung bubong ninyo. Kung wala, mukhang safe naman kayo. Pero kung meron, ayun, masakit sa ulo yan. Pangalawa naman is yung ating mga windows. Minsan kasi kapag sobrang lakas ng hangin at ulan, hindi natin maiiwasan na medyo pa sideways yung bagsak ng tubig. Or worse, yung bagsak ng tubig is towards sa ating mga bintana. Dati kasi merong time sa amin na sobrang lakas ng ulan, tapos nung nag-check ako, meron ng water ponding sa tapat ng bintana namin. Kaya yun, ginawa ko is nag-check ako ng kisame, pati na rin ng walls kung meron bang watermarks dito. Pero fortunately, wala naman siya. No? Pero nalaman ko na meron palang problema yung bintana namin. Kasi hindi maayos yung pagkakalagay ng sealant dito. And also, yung slope ng semento na part ng bintana sa labas is inward siya or paloob. Kaya yun, naipon yung tubig papunta sa bintana and dahil nga hindi maganda yung pagkakasil is, ayun, pumasok siya sa loob. Pero naayos naman na siya. No? If gusto nyo makita yung mga nangyari sa amin noon, check yung video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. So yan yung sa loob ng bahay. Puntahan naman natin yung sa labas. So dito sa likod na part ng aming bahay, kapag sobrang lakas ng ulan is naiipon yung tubig dito. Most probably yung slope ng lupa dito is papunta dito sa loob, kaya naiipon yung tubig. Ang good thing dito is lupa pa siya. Kaya kahit nagkakaroon ng ipon ng tubig dyan sa likod, na-absorb naman siya ng lupa after a while. And next is yung ating mga rain gutters. So kapag umuulan, yung tubig na sinasalo ng ating mga rain gutters is bumabagsak lang siya diretso pababa. So para kami waterfalls. Lalo na kung sobrang lakas ng ulan. Ang downside naman nito is kung meron kang mga halaman or landscape, masisira ito dahil sa lakas ng tubig. Para sa ating second agenda, given na meron tayong mga ganitong dapat bantayan kapag malakas ang ulan, ano naman yung mga dapat nating gawin or dapat nating ipagawa para hindi tayo magkaroon ng problema sa future? Unang-una is dapat i-ensure muna natin yung loob ng bahay na dapat hindi tayo pinapasok ng tubig. Except na lang kung meron kayong mga water delivery. So kapag na-turnover na yung mga units nyo, check nyo mabuti kung meron bang leaks yung bubong ninyo. Kasi kung may tuloy yung kisame nyo, ipasok natin to kagad sa warranty. Then pag-usapan naman natin yung sa labas. Yung pag-ipon ng tubig dito sa likod, ang pwede natin gawin dito is ayusin natin yung slope ng lupa. Pwede natin gawin is tambakan natin yung dulong part para hindi maipon yung tubig dito, no? At kapag malakas yung ulan, ang direction ng tubig is galing sa likod nyo, papunta siya sa driveway hanggang papunta sa kalsada. Or kung balak nyo magpasemento dito, dapat una pa lang is maganda yung pagkakasemento para wala tayong naiipon na tubig. Or much better kung meron tayong drainage dito. At kung tapos na yun at wala ka ng problema sa likod, ang next na magandang ipagawa nyo is yung alulod. In that way, kapag meron ka ng ganito, mas controlled na yung flow ng tubig pababa, no? At hindi na masisira kung meron ka mang halaman or landscape. At bago natin pag-usapan kung bumabaha ba dito sa Amaya Escapes, Bulacan,
click nyo naman yung like button kung merong value sa inyo itong video na ito. And lastly, para sa tanong na kung bumabaha ba dito sa loob ng Amayascapes Bulacan, ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung ganap dito kapag sobrang lakas ng ulan. Pero unfortunately, walang ulan during the time ng video na ito. Kaya ang gagawin namin is, ipapakita na lang namin sa inyo kung ano ba yung itsura ng alulod na pinagawa namin. To answer your question, kung bumabaha ba dito sa loob ng Amayascapes Bulacan, sa dinami-dami ng malalakas na ulan at bagyo dito, surprisingly hindi bumabaha dito sa Amaya. Pero sabi nila dito is bumabaha daw dun sa may labas. But based on my experience, yes, totoo nga, bumabaha nga talaga sa labas. Pero hindi ito yung OA na baha na kagaya sa Manila na pwede ka mag-swim. So dito mga hanggang lampas talampakan lang siya. Very possible naman kasi that time nakamotor pa ako pero okay naman siya. At kung nakaabot ka sa part ng video na to, ang tanong ko sa'yo is, paano kung lumindol? So yung topic na to is pag-usapan natin kapag meron ng lindol na malakas na lumindol. Para naman makatotohanan yung information na galing sa akin. Kaya for more videos about sa mga bagay na dapat yung malaman tungkol sa Amayascapes Bulacan, dapat na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads natin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.